Ang kwento ng napakalaking haring buwaya. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng isang malaking ilog, may kumakalat na kwento tungkol sa isang dambuhalang buwaya na sinasabing kasinlaki ng isang bus. Ang tawag ng mga residente rito ay haring buwaya, isang nilalang na lumitaw tuwing may bagyo o dilim ng ulan. Isang gabi, habang nangingisda si Mang Pedro at ang kanyang anak na si Nardo, biglang lumakas ang hangin at kumulog ang langit. Walang ano-ano'y lumitaw mula sa tubig ang isang napakalaking buwaya, matingkad ang pulang mata at ang mga kaliskis ay tila bakal. Sinunggaban nito ang kanilang bangka, at bago pa makakilos si Mang Pedro, isang iglap lang ay pinasok na ng nilalang ang kanilang bangka. Ilang araw matapos ang insidente, natagpuan ang lumulutang na mga pira-pirasong bahagi ng bangka. Walang bakas ng katawan ni Mang Pedro at Nardo. Simula noon, walang sinuman ang nangahas na pumalaot tuwing gabi. Isang araw, si Kapitan Lito, ang pinuno ng baryo, ay nagpasya ng wakasan ang pananakot ng buwaya. Dinala niya ang ilan sa mga matatapang na mangingisda, dala ang mga sulo at sibat. Habang naglalayag, biglang lumitaw ang dambuhalang buwaya, mas malaki pa sa inaasahan nila. Sumugod ang buwaya, winarak ang bangka ni Kapitan Lito. Sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin, sinaksak niya ito ng sibat sa mata. Isang nakabibinging hiyaw ang umalingaw-ngaw, at bigla itong lumubog sa kailaliman ng ilog. Ngunit hanggang ngayon, tuwing madilim ang langit at maalon ang tubig, may nagsasabing nakikita pa rin ang anino ng haring buwaya, nag-aabang ng susunod nitong biktima. Sa isang malayong probinsya, may isang lawa na napapalibutan ng matatayog na puno at makapal na kagubatan. Ang lawa ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng hayop, ngunit ang pinaka-nakakatakot na kwento ay tungkol sa isang dambuhalang buwaya na kilala bilang haring buwaya, isang halimaw na sinasabing kasinlaki ng bus. May pulang mata na kumikinang sa dilim at may kaliskis na tila bakal. Ayon sa matatanda, ang lawa ay dating pinagkukunan ng mga magsasaka ng inumin at paligo ng kanilang mga alagang hayop. Ngunit isang araw, isang bata ang nawala matapos maligo sa lawa. Natagpuan ang kanyang katawan sa pampang, puno ng malalalim na kagat, at mula noon, nagsimula na ang lagim. Isang gabi ng bagyo, si Mang Elias, isang batikan at matapang na mangingisda, ay naglakas loob na mangisda sa lawa upang makapag-uwi ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang binabagtas niya ang kalmadong bahagi ng lawa, biglang nagbago ang tubig, naging maalon at tila kumukulo. Mula sa ilalim ng tubig, lumitaw ang dambuhalang buwaya. Ang kanyang mga pulang mata ay nagsilbing babala bago ito sumalakay. Sa isang iglap, winasak nito ang bangka ni Mang Elias, at narinig ng buong baryo ang kanyang sigaw bago tuluyang lamunin ng halimaw. Matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao, nagdesisyon ang mga residente na humingi ng tulong kay Lola Feli, ang matandang albularyo ng baryo. Ayon kay Lola Feli, ang haring buwaya ay hindi isang ordinaryong hayop. Isa itong sinumpang espiritu ng isang matandang pinuno noong panahon ng Kastila, pinarusahan dahil sa pag-abuso sa kalikasan. Sinabi ng albularyo na ang tanging paraan upang mapatigil ang lagim ay ang pagsusunog ng lumang puno ng balete sa tabi ng lawa, kung saan naninirahan ang espiritu ng halimaw. Pinangunahan ni Kapitan Lito ang mga matatapang na kalalakihan ng baryo. Dala ang mga sulo, sibat at dasal, nagtungo sila sa lawa. Sinindihan nila ang puno ng balete, ngunit bago ito tuluyang matupok, muling lumitaw ang haring buwaya. Nagpatuloy ang laban. Lumundag ang dambuhalang nilalang, winasak ang ilang bangka, ngunit bago pa makasira ng lahat, naipasok ni Mang Cardo ang isang sibat sa mismong bibig ng halimaw. Naghiyaw ito ng napakalakas, at habang nag-aapoy ang puno ng balete, unti-unting lumubog ang haring buwaya sa kailaliman ng lawa. Mula noon, naging payapa ang lawa. Ngunit sinasabi ng mga matatanda, tuwing may bagyo at bumabalot ang dilim, tila may nakikitang mga pulang mata sa ilalim ng tubig, na parang nagbabantay, naghihintay ng susunod na magpapasok sa kanyang teritoryo.